Sa isang mundo kung saan ang ingay ay kadalasang napagkakamalang pangingibabaw, ang mga introvert na tao ay kumikilos sa mga anino, nagmamasid, nagsusuri at nakakaunawa ng higit pa kaysa sa kanilang ibinubunyag. Bagamat ginuglorify palagi ng lipunan ang mga extroverted alpha, ang tunay na mga apex predators ng pag-iisip ay ang kumokontrol sa mga hindi nakikita, nagna-navigate sa mga complexities ng may precision at nakaka-impluensya sa laro ng hindi gumagawa ng ingay. Narito ang mga tahimik na henyo ng mundo. Number 1. Master of Mental Stealth. Ang mga apex predators sa kalikasan ay hindi nag-aaksaya ng enerhiya sa paghahabol ng bawat pagkakataon. Sa halip sila ay nagmamasid, nagkakalkula at saka umaatake kapag tama na ang oras. Ang mga taong introvert ay gumagana sa parehong paraan. Hindi sila nagsasalita para lang marinig. Nagsasalita sila para magkaroon ng epekto. Sila ay sumisipsip ng impormasyon nang hindi inilalantad ang kanilang sariling posisyon. Hinahayaan nila ang iba na maliitin sila, na nagbibigay sa kanila ng kalamangan. At nagmamasid sila sa mga patterns, pag-uugali at mga kahinaan bago gumawa ng kanilang hakbang. Halimbawa, sa isang high-stakes meeting, ang isang extroverted na kasamahan ay madamdaming nakikipagtalo ng hindi nag-iisip. Ang introvert na inoobserbahan ang bawat anggulo ay maghahatid lang ng isang tumpak na pahayag na magpapabago sa buong pag-uusap sa kanilang pabor. Ang isang kalkuladong galaw ay higit pa sa 10 impulsive na mga galaw. Number 2, pagkontrol sa mga hindi nakikita. Ang mga extrovert ay kadalasang nangingibabaw sa mga social space. Ngunit ang mga introvert na tao ay nangingibabaw sa panloob na mundo. Ang lugar kung saan nabubuo ang mga estratehiya, isinusulat muli ang mga salaysay at hinuhubog ang kapangyarihan. Habang ang iba ay nagre-react, ang mga introvert na tao ay minamanipula ang mismong istruktura ng pag-iisip. Hindi sila nakikibahagi sa mga mababaw na labanan, dumidiretso sila sa core ng issue. Gumagamit sila ng psychological leverage, nalalaman nila kung ano ang nagpapakiliti sa mga tao. At nagbabago sila ng mga pananaw nang hindi inilalantad ang kanilang sariling tunay na kaisipan. Halimbawa, ang isang introvert ay nakikipagdebate sa isang kontrobersyal na paksa, hindi sa pamamagitan ng pagtatalo, ngunit sa pamamagitan ng pag-impluensya sa pag-uusap, hanggang sa hindi sinasadyang mapunta sa mga nais nilang konklusyon. Hindi kailangan ng introvert na manalo, kinokontrol nila ang kalaban para matalo nito ang kanilang sarili. Number 3, ginagawang sandata ang katahimikan at pagmamasid. Karamihan sa mga tao ay natatakot